nito. Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, pinuputakte ngayon ng mga trolls. Bakit, JP? Etong si Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan, mga ka-GP Natics, alam naman po natin, 'di ba? Nailabas na natin noong nakaraang araw na yung asawa ni Congresswoman Jinky Luistro na si Mayor Noel, mga kababayan, noong siya po ay tatakbo bilang isang congressman noong 2019, ang nangyari dito ay tinaniman ng fabricated cases. Rape case. Fabricated rape case. 'Di ba? Tapos ang nangyari diyan, mga ka-GP Natics, ang kanyang kalaban ay tropa ng mga DDS. At ang mga DDS, alam nyo naman, sa pamunguna at pamumuno ni Digong ay tanim ebidensya. 'Di ba? So nagtatanong tayo, sila nga kaya ang may gawa ng fabricated rape case laban kay Mayor Noel para hindi makatakbo bilang congressman noong 2019. At ngayon naman, mga kababayan, mga ka-GP Natics, ipinagkakalat po ng mga DDS na yung sinasabi daw ni Sara Duterte noon na may utang sa kanyang asawa na 9 million ay ito daw si Congresswoman Jinky Luistro. Puntahan natin, mga kababayan, at pakinggan natin kung mayroon bang sapat na basihan etong si Joey na hindi daw naliligo. Mas daig ko pa pala to, kahit papano naliligo naman ako, ha, mga kababayan. Ito yung pahayag ni Joey. Ito po. Vice President Sara Duterte at tila mukhang minamadali pa ang Senado para sa pagdinig ng Senate trial patungkol rito. Baho ni Congressman Jinky Luistro na bisto matapos ibulgar ng isang source na ito pala ang kongresistang tinutukoy ni VP Sara na may utang na 9 milyong piso sa law firm ng kanyang asawa ni Attorney Man Scarpio. Okay. 9 million daw sa law firm ni Attorney Man Scarpio. Mamaya, mga kababayan, bibigyan natin ng reaksyon at bibigyan po natin ng opinyon kung bakit sasabihin ko ito ay talagang malisyosong pamamahayag lang or malisyosong opinyon. Or sabihin na lang natin malisyosong pagbibintang. Pagbibintang nga, GP, malisyoso talaga yon. Balikan muna natin itong video ni Sara Duterte noon para magkaroon lang kayo ng malinaw na konteksto. Mga kababayan, ito po yung sinasabi niya. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million? Pumunta po kayo kay former President Duterte sa Quadcom, pumunta po kayo kay Yusek Lopez, pero sa mga hearings daw po hindi po kayo pumupunta. Yes, tama yun. Tama yan. I don't know kung sugod ang tama na word doon dahil nagpaalam naman ako at pinayagan nila ako. Pero tama yon. Hindi talaga ako umaattend sa hearings. Why? Why would I answer to a speaker implicated in a bribery case on record in a court case? Why would I answer to a member of hanggang ngayon, hindi ko alam bakit member pa ito ng House of Representatives, convicted of child abuse, taking IP children doon sa amin sa Davao City, dadalhin sa Manila. Diba? Why would I answer to a member of the House of Representatives na merong utang sa aking husband ng 9 million dahil sa isang case? Okay. May utang sa aking asawa ng 9 million dahil sa isang case. Mga kababayan, mga ka-GP Natics, nag-research po ako kasi ang pahayag dito ay member daw ng House of Representative. Member po ng Committee on Public Accounts. So ngayon, inisa-isa ko yung mga member, mga kababayan. Si Joseph Caraps Paduano, si Vice Chairperson Zamora, si Isabel Luistro Jinky, Olivares Edwin, si Lacson Virgilio, si Swansing Horacio, si Acop Romeo, si Corbera, si Tan, si Tariela, Bilia, Yap, at marami pang iba, mga kababayan.
Pinagpuyatan ko po yan. Inisa-isa ko po kung sino yung may mga transaction sa kanila dito kay Manscarpio at sa kanyang law firm. Subalit wala po akong natagpuan. 'Di ba? Wala po akong natagpuan dahil wala naman talaga akong makita. 'Di ba? Wala po akong mahanap na meron silang relasyon o meron man lang pagtatagpo itong si Congresswoman Jinky Luistro, gaya po ng sinasabi ni Joey, mga kababayan. Balikan ko lang to. Ito ang nakakagulat na revelasyon na tila ilang buwan na ring hinuhulaan ng taong bayan kung sino nga ba ang nooy pinahawatigan ni VP Sara na mayroong patong-patong na milyones na utang sa law firm ng kanyang asawa. Kung pagbabasihan raw ang accountability, hindi raw ba nahiya ang kongresistang kahit tagal-tagal na ng kanyang 9 million peso debt sa law firm ni Attorney Manscarpio, ngunit hanggang ngayon, hindi pa raw ito binabayaran ng kongresista. Ilang netizen ang hindi makapaniwala sa revelasyong isiniwalat ng well-known Duterte supporter na si Joey Devre matapos ang kanyang live video kung saan dito'y ibinulatlat sa publiko ang tunay na pagkatao ni Luistro. Sa kanyang live video, sinabi mismo ni Joey na ang kongresista ng 2nd District ng Batangas ang siyang tinutukoy di umano ni VP Sara na may utang na 9 milyong piso sa kanyang asawa. Ay mismo sa DDS vlogger, kung accountability ang pag-uusapan, hindi ba raw dapat mahiya si Luistro at magbayad dito ng utang sa isang private citizen na kinuhaan niya ng serbisyo na sa tagal-tagal raw ng panahon? Bakit hanggang ngayon, hindi raw makabayad ng 9 milyon piso si Luistro? Kakapalan na nga lang raw talaga ng mukha ang taong humaharap sa iyo sa publiko, ngunit alam niyang hindi siya nagbabayad ng utang sa isang abogado. Okay, mga kababayan, matindi, ano? Ang tanong dyan, ano ang basihan? Ano ang iyong rason or ano po ang iyong mapapakita mong ebidensya to substantiate the allegation na si Congresswoman Jinky Luistro ang sinasabi nila? Hindi ba ito ay parang isang misdirection, isang sabihin natin mga kababayan, talagang gumagawa lang sila ng paraan para masira itong si Congresswoman Jinky Luistro na kanilang kalaban, dahil alam po nila na itong si Congresswoman Jinky Luistro ay isang matinik na kalaban nung kanilang alay na si Raneo Abu ng 2nd District ng Batangas. Ngayon hinahanap ko, sabi nila ito daw si Joey ay nag-aaral ng batas. Siyempre, pag ikaw ay nag-aaral ng batas, mga kababayan, ikaw ay sabihin natin, bumabase ka sa isang ebidensya. 'Di ba? Nasaan ang ebidensya mo na sinasabi mo na ang may utang kay sa asawa ni VP Sara Duterte na si Manscarpio ay si Congresswoman Jinky Luistro? Mga kababayan, pinapalabas kasi nila, dinidikit nila na ganito. Ang sinasabi, kasi binabasa ko yung comment section, ang pinapalabas nila doon, ito daw yung asawa, mga kababayan, nung panahon na ito daw ay nagkaroon ng rape case, nung fabricated rape case. Una, sinabi ni Congresswoman Luistro doon na siya po ang siya po ang nagsilbing abogado sa kanyang asawa. Siya ang umattend sa hearing, arraignment, at kung ano-ano pa. Siya po ang naghahabol. So, doon pa lang maliwanag na hindi po ang law firm ni Manscarpio, mga kababayan, ang ginamit. So, walang utang. Ngayon, sasabihin niya, hindi siya yun eh. Ipagpilitan nyo pa na si Congresswoman Luistro yun kung wala naman kayong sapat na ebidensya. Mga kababayan, bakit mo siya paniniwalaan? 'Di ba? Anong silbi na ikaw ay nag-aaral ng batas kung ang batas ay hindi mo sinusunod? Anong klaseng batas yan? May sarili ka pang batas?
Ha? Teka lang po, Ronel, anong paninira po ang kinontent ko? Ronel Roson, isa ka bang panauhing pantanga, sir? Hindi po paninira yung kay Willie Rebillame kanina. Panoorin mo po ng buo. Baka matauhan ka. Going back dito. Kay Congresswoman Jinky Luistro, mga kababayan. Meron ba silang maipapakita sa atin? O kagaya lang ito ng issue nung kay Mayor Benji Magalong na ginagamit nila para sirain itong si Congresswoman Jinky Luistro na animo daw, mga kababayan, ay nakakuha ng malaking project at nagbulsa ng limpak-limpak na pera doon sa Cat-Eye. Samantalang pag pinanood mo ng buo yung video ni Mayor Benji Magalong, ang kanyang binabanatan ay yung kanyang kalaban, mga kababayan, doon sa Baguio. Paano napunta ang Baguio sa Batangas? At ang Baguio ay mayroon din po mga Cat-Eye. Grabe talaga mapanira itong mga DDS. Wala na ba kayong magawa sa buhay? Kung si Sara Duterte nga, hindi po nagbigay ng kung sino o nagpangalan, kung sino ba talaga yung tao na yon. Kahit isa-isahin natin, mga kababayan, sa history, etong si Congresswoman Jinky Luistro, wala po ako nakikita na sila ay nagkaroon po ng sabihin natin utang doon kila Manscarpio o sabihin natin sila ay nakipagkaibigan sa kanila. Kasi isipin nyo po, mga kababayan, bakit lalapit ang isang abogado sa isang law firm? Tingnan nyo nga, dahil daw sa isang kaso, di ba ang sinasabi? Dahil sa isang kaso. Bakit kailangan niya pang lumapit sa isang law firm na siya mismo ay isa na pong abogado at professor of law? Bakit kailangan yun lumapit doon? Mga kababayan, not unless kung ito ang usapin ay magkakasundo ang bawat law firm. Wala naman pong law firm. Si Jinky Luistro, mga ka-GP Natics, bakit siya lalapit doon sa law firm nitong si Manscarpio? Ano po ang dahilan? Dahil daw sa isang kaso? Anong kaso? Dahil kung isang kaso ang pag-uusapan, hindi niya na kailangan lumapit doon. Because she herself, mga kababayan, ay kaya niya na pong mag-abogado kung sino man yung sinasabi nila. 'Di ba? So, mga kababayan, in a simple logic, hindi ko makuha yung sinasabi na si Jinky Luistro yung may utang na 9 million sa asawa niya. Nawindang pa ang maraming netizen sa isiniwalat ng dating kaalyado ni Jinky Luistro na kung hindi pa raw ito nanalo sa 2nd District ng Batangas, malamang hindi rin daw sila babayaran sa ginawa nilang serbisyo sa nasabing miyembro ng Kongreso. Panoorin ang Luistro, hindi nga niyan kinaya yung kaso ng asawa niya na merong rape case Kailangan pa niyang humingi ng tulong sa law firm ni Inday. Oh, mga kababayan, yan yung pinapalabas nila. Kailangan daw humingi ng tulong sa law firm ni BP Sara Duterte sa kanyang asawa. Mga kababayan, napanood nyo naman yung video natin, di ba? Hindi na kailangan pumunta dun eh. Professor of law yan, alam niya kung paano yung batas. Alam niya kung paano gagampanan at kung paano siya magiging abogado dun sa kanyang asawa. Sana kung sa law firm nila Manscarpio siya lumapit, sana mga kababayan nagkaroon o nakita man lang natin yung 'di ba? Meron sana tayong nakukuhang resibo. Wala tayong nakitang resibo eh. Sa madaling salita, yung pahayag ni Joey dito ay isang malinaw na talagang misdirection lang. Kinakabit lang, inililink lang mga kababayan, pero walang basehan. Para lang maayos yung kaso ng asawa niya. Ayan, Romeo Acop, di man lawyer yan Romeo Acop Sino yung humingi ng tulong kay Inday? Yan, si Jervil Luistro. Are you serious? Are you serious? Anong basehan mo, Joey?
Otherwise, di kami maniniwala sa'yo. Di ba, sabi nga ni Attorney Claire Castro, kung walang ebidensya, ba't ka maniniwala? Gawa-gawa lang yan. Yes! Ah. No way. Wala, Kapal hanggang ang ganun lang kabayan. siya. Ito yung nagtago ng asawa ha, Oh. na merong uncontested warrant of arrest. Uncontested daw. Wow! Uncontested. Na-contest nga ni Jinky Luistro 2 fabricated rape case. Paanong uncontested, mga kababayan? Bobo ba to si Joey hindi naliligo? Unang-una, fictitious ang address. Tapos yung complainant, hindi naman ata tao. Although tao siya, syempre tao, may sumulat eh. Kaya lang, wala nagpapakita. Oh. Tapos, mga kababayan, yung picture ni Mayor Noel, nag-grab lang. Hindi ba? Katawa-tawa naman ito. Uncontested rape case. Kung uncontested yun, bakit pinayagan ng korte, mga kababayan, na ma-dismiss yung kaso? Diba? Hindi, totoo naman eh. Kung uncontested yon, bakit papayagan ng korte, mga kababayan, na si Attorney Jinky Luistro po ay ma-contest niya yon, mahabol, at ipakita, ilatag lahat ng ebidensya that the complainant is also fictitious. Diba? Mm. Kapal ng mukha, grabe. Sobrang kawawa talaga yung kawawa talaga yung Batangas for having her. Million ata yung utang, 9 million daw. Oh, 9 million daw. Ata. Hindi pala to wala pa, hindi siya certain. Ano yan? Oh, tama, Doc Ami Balmeo. Bakit napakalayo ng place ni Sara from Batangas si Attorney Luistro? Aside sa pagiging magaling niyang abogada, mga kababayan, isa pang logic. Isa pang logic. Siguro magigets nyo ako. Unang-una, mga kababayan, si Luis, kung sa pagalingan na lang, di ba, pagalingan na lang, bakit ka lalapit sa isang tao na alam mo na mas magaling ka? Di ba? Alam mo sa sarili mo, mas magaling ka doon. Professor of Law ka. Tapos yung mga yon, makikita natin kung paano sumagot. Kay Sara Duterte na lang eh. Mga kababayan, di ba? Parang grade 1. Daig pa ng grade 1. Oh. Sabi ni Jopus Dix, bayad ka na tapos hingi ng star. Hindi ako nangihingi ng star. Oo naman, bayad ako ni YouTube. Bayad ako ni Facebook. Ano ngayon, inggit ka? Sorry. Diba? Oh, sa bagay, mga kababayan, mahilig sila sa multong complainant. Di ba sabi ko nga sa inyo, style ni Digong yan eh. Yung complainant, multo din. Hindi nagpapakita, hindi uma-attend. Tapos yung address ng asawa ni Congresswoman Luistro, pinapadala sa Tagaytay. Paano marireceive yun? Opo, Ma'am Margaret, ang dami talaga. Mamaya subukan natin. Kaya lang, baka hindi na tayo umabot. 9 million ng utang. Siya yung tinutukoy ni Inday na may utang. Sino? Ayun. Wala. Puro daw, ata. Wala, mga kababayan. Wala po siyang, tawag dito, wala siyang basihan. Wala siyang ebidensya. Nakita natin, nag-aaral daw ng batas, pero wala pong ebidensya na maipakita. Daw at ata lang. Ako magko-content niyan, daw at ata lang sasabihin ko talaga. Oy, bahala kayo ha, pero ito lang yung ito lang yung opinion ko, gaganyan ako. Pero yung ka na, malicious na yung inyong mga opinion, tapos daw at ata ka lang pala. 'Di ba? Ganyan ang mga DDS, mga kaibabayan.
Kahit walang maipakita, walang mailatag, puro daw at ata lang siya. Oh. Bakit lalapit ang isang taong mas magaling pa doon sa kanyang lalapitan? Tanga ka ba? Doon pa lang, yung logic mo talo na eh. Mag-abogada ka pa. Sayang. Kung mag-abogada ka, lagi ring talo. Oh, dito naman tayo mga ka-GP.